everyone! It's me again, Mami Rona, ang isang certified solo nanay tindera. Ngayon po ay papunta kami ni Kuya Sam sa kanyang school at syempre magpapasa na kami ng mga requirements at decided na din siya na mag-enroll sa kanyang bagong school. Syempre para narito sa kanyang opportunity at saka ito bilang isang nanay, susuportahan ko na lang po kung saan alam ko na magiging masaya ang aking anak at saka syempre alam ko na mag-i-enjoy din siya. At syempre, priority ko pa rin yung kanilang pag-aaral. So sabi ko nga, sa lahat ng bagay kailangan ang magiging priority niya pa rin ay makapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil iba pa rin po talaga yung meron kang pinanghahawakan, yung nakagraduate ka ng college. So bilang nanay, yun pa rin po ang aking pangarap sa aking tatlong anak na mapagtapos ko sila lahat ng pag-aaral at syempre dun sa kanilang field of interest at saka kung saan sila alam ko na mag-e-excel. Bilang isang solo nanay nga po, ang aming main source of income ay ang aking tindahan. Ito po yung aking sari-sari store. So, kung iisipin nyo po, paano ko po ba napagkakasya yung kita ng aking tindahan para sa pangailangan ng aking mga anak. Lalo-lalo na po, sila po ay lahat nag-aaral at syempre, kumbaga, ngayon po ay nasa stage ako kung saan ang aking mga anak ay inaabot ang kanilang mga pangarap. Paano ko po ba ito nasusustentuhan? Kaya po ba na kitain ko yung kanilang pangailangan galing lang sa kita ko sa tindahan? Ang aking sagot po ay oo. Sa totoo lang po, wala po akong malaking kapital dito sa aking sari-sari store. Kahit po nung nag-resign ako, wala naman po akong malaking nakuha na malaki na pwede kong sabihin na pwede kong ipagnegosyo. Kung ano lang po yung laman dati nung tindahan ko nung ako'y nagtatrabaho pa, yun lang din po yung aking naging puhunan. So, napakaliit niya din po. Pero ang ginawa ko nga po nun, pilit ko pong kinompleto. So, kahit pa tatlo-tatlo lang sa bawat klase, kinukumpleto ko yung lahat ng mga pangangailangan ng aking mga suki. Hanggang sa ito nga po ay kahit papano nung naging full-time ako, nalalaman ko na po kung ano yung kanilang mga pangangailangan. Ang sinusuporta ko po sa pag-aaral ng aking mga anak at saka syempre sa kanilang basic needs ay mismong galing lang po sa kita ng aking tindahan. So paano ko po ba ito na-afford? Unang-una po, nung ako po ay magdesisyon na mag-resign, ang unang-una nga po sa aking itinanong ng aking HR kung desidido nga po ba ako at sigurado ba ako na kayang sustentuhan ng aking maliit na sari-sari store ang pangangailangan po ng aking mga anak. At syempre ako naman po ay nagda-doubt, pero nilakasan ko po yung aking loob. Talagang sabi ko po, yes, kayang-kaya. Kahit noon nga pong panahon na yon medyo maliit lang po talaga ang kita ng aking tindahan. Pero syempre, meron na rin po akong plano. Kumbaga parang bago po ako mag-resign, talagang isinet ko na po sa isip ko na kailangan po mapalaki ko, mapalago ko at dumami ang benta ng aking tindahan. Nang sa gayon nga po, masustentuhan ko yung pangangailangan ng aking mga anak. Para nga po madagdagan ang aking mga suki, ako po ay maagang nagbubukas. So 6 AM, kasi nung time na yon yung mga anak ko po ay naka-online pa naman, 6 AM, ako po ay nagbubukas na. So hindi po ako nagsasarado ng tanghali. Dire-diretso lang po yon. Kasi gusto ko po na makilala yung aking tindahan. Tapos sa gabi naman po, ako po ay nagsasarado ng hanggang alas 11 na. Kasi sinasamantala ko po na kung pagsarado na yung mga sari-sari store na malapit dun sa akin, doon na sila sa akin pupunta dahil ako po ay bukas pa.
Yun nga lang po talagang sakripisyo po no sa yung ganong oras, lalong-lalo na po ang kapalitan ko lang po sa pagtitinda ay ang aking nanay. So pag ganun po sa tanghali, sinasabihan ko po yung nanay ko na kung pwede siya munang magbenta dahil nga po sa konti lang naman yung bumibili. So kaya na niyang bentahan yon. Kahit mga 15 minutes lang or 10 minutes lang, kailangan kong umidlip para po i-prepare ko naman yung katawan ko sa panghapon. Dahil yung hapon nga po, yun po yung mas marami nang bumibili. Ang ginawa ko din po ay isinet ko po talaga sa akin na kailangan po, meron akong specific na kailangang i-reach na benta. Like 5,000 pataas. Kasi pag maka 5,000 ako na pataas, sa 10% kahit papano po ay meron na akong 500 pesos. So, meron na kaming pangkain, meron na kaming pang-ulam. Pero kung mag-i-exceed pa po doon, pasalamat pa rin ako, no? Mas malaking pasasalamat po yun. Hanggang sa unti-unti nga po, nung una, hindi ko po yun namimit. Kasi, syempre, hindi pa ako gaanong kilala. Hanggang sa, nung tumatagal po ay naaabot ko na po yung ganong laki ng benta at saka minsan po ay nag-i-exceed pa doon hanggang sa dumami na po ng dumami yung aking mga suki at syempre pag marami po yung ating mga suki mas marami na po tayong benta, lalong-lalo na nga po kung ang tindahan po ay kompleto. Kaya yun po yung aking ginawa. Yung pagdadagdag ko nga po pala ng mga panindang gulay, panindang manok, mga baboy, ayun po ay para lang din, meron na rin po kaming pang-ulam. So, kumbaga doon ko na rin po kinukuha yung mga natitira po na mga gulay pag medyo hindi na po pwedeng ibenta, yun na lang din po yung aming niluluto, parang yun na rin lang po yung aking kita. Yung tinitinda ko naman pong yelo, yun naman po yung para sa aming kuryente. So iniipon ko po yun para pagdating ng bayarin sa kuryente, kahit papano magkulang man, konti na lang. At syempre po, ang pinakamahalaga po talaga sa lahat kung para mapagkasya yung ating kita sa tindahan ay yung wala po akong bisyo. Wala po sa aming nagsisigarilyo, wala rin po sa aming umiinom ng alak. So lahat po ng benta ko, lahat ng kita sa tindahan ay napupunta lang din po sa aming mga basic needs like pagkain namin at saka syempre pamasahin ng mga bata araw-araw at saka syempre yung mga pangangailangan pa ring iba, no? So, mahalagang factor po talaga yon. Yung sa pamilya wala pong nagbibisyo, wala pong nagsusugal. Talagang yung ating mindset lang is mamuhay ng simple at saka syempre mamuhay po ng naaayon kung magkano lang po yung kinikita. Sa akin nga po, no, meron nga po akong, sa paniniwala ko, no, it's not how much you earn, it's how much you manage your finances and it's how much you save from your earnings. So hindi po importante kung gaano kalaki yung kita. Para yun lang po ay para sa akin. Hindi po importante kung gaano po kalaki yung kita. Ang importante po kung paano po natin minamanage yung ating mga finances. Siyempre kung hindi naman po kami mahilig mag-shopping, kung ano lang po yung nandyan, yun lang naman din po yung aming pinagtsatsagaan. At saka siyempre minsan po sa pag mga health issues naman po, ito po yung aking natutunan. Kasi dati, parang pupunta ka sa mga private doctor, ganun po. Ngayon po, natuto po talaga akong pumila sa mga pampublikong health centers. Kahit po yung mga anak ko, ganun din po. Unlike kung hindi naman gaanong emergency cases, talagang doon po ako natutong pumila sa mga health center at saka syempre pumila po sa mga malasakit center. Isa nga rin po na pinagpapasalamat ko ay yung ang mga anak ko po ay naa-adapt yung pamumuhay na simple lang. Yun po talaga yung naituro ko sa kanila na meron pong contentment sa buhay. Hindi po sila naghumihiling ng sobra-sobra na mga bagay na hindi ko naman kayang ibigay.
At syempre po, yung aking mga anak, once po na meron silang mga achievements, paminsan-minsan po ay nire-reward din naman natin. Hindi nga lang din po kadalasan, pero yun po naman ay pinaglalaanan ko dahil alam ko ni yung mga anak ko ay syempre nag-effort at syempre deserve din naman nila minsan na ma-reward sa kanilang mga achievements. At syempre, paminsan-minsan din po ay kami din ay nakakapamasyal dahil nga po ako rin po ay naglalaan ng budget para dyan. Hindi man po madalas, pero kahit paminsan-minsan po meron man lang marating yung aking mga anak. At para po syempre magawa ko yon, meron po akong 20 pesos ipon challenge. Yan pong 20 pesos ipon challenge na yan ay madalas po ginagawa po ng aking nanay. Talagang every time na meron po siyang 20 pesos na nakikita dun sa aming kahat, tuwing gabi lang naman po, kinukuha niya po yon para itago. Syempre, minsan naman po pag umaga, ginagamit naman din po naming panukli yun. Pero, yun nga po, pag gabi, pag nagbibilan na kami ng benta, yung 20 pesos po na yun ay itinatago na po ng aking nanay. Actually, minsan hindi ko na nga po nalalaman kung magkano po yung naiipon niya. Basta na lang, minsan sasabihin niya, meron na ako naipon na ganito. Kasi binibilang po nila yon ng aking anak at inilalagay sa plastic. So, para pag kailangan, kahit paano po, meron kaming emergency fund. Yun po ay isa rin na itinuturing ko na emergency fund pa rin po. So, yun lang po yung maisi-share ko sa ngayon. Bali, ngayon po ay pauwi na rin kami. Finally, enrolled na si Kuya Sam. Para sa akin po, gusto ko lang pong ulitin yung kaninang nasabi ko, sa atin, hindi po issue kung magkano yung ating kinikita. Ang mahalaga po ay marunong po tayong mag-budget at syempre kahit papano marunong po tayong mag-save galing doon sa ating mga kinikita. So yun lang po, maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo ang aking video na ito at sana po nagbigay po ng dagdag kaalaman or dagdag ideya po, lalong-lalo na po sa mga katulad ko po na isang solong ina. Kung sakali man po na nagustuhan nyo ang aking video, paki-like naman po ito at syempre po, paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel, ang Solo Nanay Tindera. Maraming salamat po and God bless everyone.